Tayo po ay magsitayo. Good morning po. Sabi po sa Juan 13:34-35, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayong inibig, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Yes, Lord God, maraming salamat nga, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo, Panginoon, na makarating kami dito, Panginoon. Nawa, Panginoon, kayo po ang mag-ingat, Panginoon, sa mga papunta pa lang, Panginoon. And maraming salamat, Panginoon, sa isang buong linggo, Panginoon, na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. Sa pag-iingat, Panginoon, sa mga blessings, Panginoon. Nawa, Panginoon, kayo pong Panginoon, na maggabay sa amin, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, and sa mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Ito lang pong aming samat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasan. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo,
pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papurit pagsambay iaalay, bukas noon ngayon magpakailanman luwalhatiin ka.
Patuloy po tayong manalangin. Panginoong Diyos na takila sa lahat, Ikaw ang Diyos na tapat mula noon, ngayon, magpakilanman. Lord, tunay nga Panginoon na Ikaw ang tumutupad sa iyong mga pangako, Panginoon. Lord, ang di ka nakakalimot, Panginoon, sa iyong pangako na binigay mo sa amin, Panginoon. At dahil dito, pwede kaming manalig, Panginoon, na meron kaming pag-asa, Panginoon, sa aming buhay. Anuman ang aming kalalagayan ngayon, Panginoon, meron kami pag-asa, Panginoon, dahil sa lahat ng aspeto, Panginoon, ay Ikaw ang aming Diyos, Panginoon, na umabot sa amin, Panginoon. Lord, sa aming karamihan, Ikaw ang Diyos na luminis sa amin nang binigay mo si Jesus ang iyong bugtong na upang mamatay sa krus, upang sa pamamagitan ng kanyang dugo, Panginoon, kami ay ma-declare na pinatawad, Panginoon, at ginawa mo kaming banal, Panginoon, dahil sa kabanalan ng aming Panginoong Jesus. Na Panginoon, meron kaming pag-asa na kami patatawarin sa aming mga kasalanan. Panginoon, kung kami lalapit sa iyo, Panginoon, at sasabihin sa iyo, Panginoon, lahat na aming kasalanan at ang pangako mo, Panginoon, kami yung lilinisin, Panginoon, patatawarin at lilinisin sa lahat ng aming kasamaan. Lord, salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos, Panginoon, na nagsabi na hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Lord, sa gitna man ng kahirapan ng buhay, sa lahat man ng pagsubok namin kinakaharap, Panginoon, ang pangako mo, nandyan ka palagi, Panginoon. Hindi kami ang nakakapit sa iyo, Panginoon, kundi Ikaw may hawak sa amin, Panginoon. And Lord, walang ibang bagay o anumang bagay sa mundong ito, Panginoon, na kayang gapiin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, Panginoon. Wala nang higit sa iyo, Panginoon. Walang problema o pagsubok, Panginoon, na hindi namin kayang pagtagumpayan dahil sa lakas na binibigay sa amin ng aming Panginoong Jesus. Lord, salamat, Panginoon, dahil ang sabi mo na pagtagumpayan mo na ang mundo. At dahil dito, Panginoon, alam po namin kaya namin pagtagumpayan ang lahat ng bagay, Panginoon. Ang kasalanan, ang kahirapan, ang mga pagsubok, Panginoon, o anuman. Dahil hindi dahil sa sarili namin lakas, Panginoon. Dahil kami ay, Lord, lagi kaming mahina, Panginoon. Lagi kaming nagkakasala, Panginoon. Pero dahil sa lakas, sa kapatawaran, Panginoon, sa lakas na binibigay mo sa amin, Lord, kaya namin, Panginoon, humarap sa anumang bagay sa aming buhay. And Lord, hindi mo man kami iahon sa kasalukuyang kinalalagyan namin, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na nandyan ka. At kung kasama ka namin, Panginoon, ano nga ba dapat namin ipangamba? Panginoon, salamat dahil Ikaw ang Diyos na nariyan. Panginoon, Ikaw ang Diyos na nagbubuhos sa amin ng iyong pag-ibig, Panginoon, na nag-uupapaw, Panginoon, sa bawat umaga. Na iyong pag-ibig, Panginoon, na handang magbigay ng pinakamainam para sa amin, Panginoon. Ang aming dalangin, Panginoon, patuloy mo kaming turuan, Panginoon, na una, mahalin ka ng aming buong puso, buong buhay, buong lakas, ng lahat-lahat ng sa amin, Panginoon. At turuan mo kami, Panginoon, na i-extend, Panginoon, sa iba yung pagmamahal, yung pag-ibig na naranasan namin sa iyo. Hindi lamang sa mga taong kaibig-ibig, Panginoon, kundi sa mga taong hindi namin tanggap, Panginoon. Dahil sabi mo sa iyo, salita, Panginoon, mahalin namin ang aming kaaway, Panginoon. Panalangin namin ang mga tao, Panginoon, na umalis pusta sa amin, Panginoon, that we will bless those who curses us, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, na turuan mo kami na magmahal katulad ng pagmamahal mo sa amin, na kahit hindi kami karapat-dapat, inibig mo kami, Panginoon. Lord, turuan mo kami na magmahal ng katulad nito, Panginoon. Turuan mo kami magpakumbaba, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, sa iyong salita. Lord, na kami matutong sumunod, Panginoon. Hindi para mahalin mo kami, Panginoon, kundi dahil binuhos mo na sa amin ang nag-uumapaw mong pag-ibig, Panginoon. Na mamuhay kami ng may kabanalan, Panginoon, sa bawat oras ng aming buhay. Hindi lamang kung may nakakakita sa amin, Panginoon, kundi higit sa lahat, Panginoon, sa mga pagkakataon, Panginoon, na ikaw lang nakakakita sa amin, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, na buksan ang iyong salita, Panginoon. Pag-aralan nito, Panginoon, at sundin, Panginoon, ang iyong nais, Panginoon, na ipagawa sa amin. Upang kami, Panginoon, ay makapamuhay, Panginoon, ng ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Dahil wala nang mas gaganda pa, wala nang masihigit pa, Panginoon, kundi ang lumakad, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Patuloy mong baguhin ang aming isipan, Panginoon,
At hayaan mo na ang aming buhay ay maging isang handog para sa iyo, Panginoon. Lord, nagamitin mo kami bilang ilaw ng sanlibutan ito, Panginoon. Na sa aming buhay, Panginoon, ay makita, Panginoon, ng liwanag na nagmumula sa iyo. Na kami mamuhay ng katulad ni Kristo, Panginoon. Lord, alam po namin may mga bagay sa buhay namin, Lord, na hindi magandang testimony. Pero hayaan mo, Panginoon, ang mga bagay na ito ay maging daan upang makita, Panginoon, ng mga tao kung paano ka Diyos na nagbabago ng puso, Panginoon. Kung paano walang matigas na puso para sa iyo, Panginoon, na kaya mong palambutin, Panginoon, ang aming mga pusong bato at kaya mo ting itong gawin sa iba, Panginoon. Na kaya mo ring mahalin ang sino man, Panginoon. Panginoon, na lalapit at manasasamba sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy nga, Panginoon, na sa anumang paraan na pwede mo kaming gamitin, Panginoon. Gamitin mo kami upang bahagi ang mensahe ng pag-ibig at pagpapatawad na nagmumula sa iyo sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Lord, maraming salamat po. Patuloy mo kaming samahan sa gawain ito, Panginoon. Sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, nawa gawin namin ito para sa iyong kapurihan, para sa iyong kadakilaan, Lord. Sa iyo po ang pupuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy, Ma, maraming salamat at patuloy, Ma, natin nataas po namin sa inyo. Sa umagang ito, Diyos, ang aming mga kaloob, Panginoon. Dalalam namin, Panginoon, sa aming pagbibigay na mayroon po kaming kasiyahan sa aming mga puso. Hindi napipilitan lamang kay Lord. Kayo po mag-bless sa bawat isa na nandito na magbibigay para sa iyong gawain upang magamit ito sa iyong gawain. In Jesus' name I pray. Amen. Pakiano nga, ano? Okay, tayo pong lahat ay tumayo at basahin po natin yung creed. Okay. Sabay-sabay po natin basahin. Nakakapo na po lahat.
Okay, good morning po. Yan. So, ngayon po ay ang huling linggo ng January. So, sa Sunday ay February na. Okay? 11 more months. Pasko na. So, nagka-countdown na po ba kayo? Pasko kagad yan. So, next month, so sabi ko nga po ay Pasko na. So, next month, meron po tayong bagong series. So, Faces of Love. Okay? So, syempre, Love Month, February. Di ba? So, pero katulad ng Pasko, katulad ng kanta tuwing Pasko, kahit hindi Pasko ay magbigayan. Kahit di February o Valentine's, dapat magmahalan. Okay. So next week po, so starting Sunday, meron po tayong bagong series. So Faces of Love, syempre patungkol sa pag-ibig, pero iba-ibang aspeto ng pag-ibig ang ating pong pag-uusapan. Okay. So pero syempre ngayon, so tumpa rin po tayo sa ating topic, new. Okay. So, simulan po natin sa new life in Christ. And then, mga New Year's resolution. So, ang buhay Kristiyano ay more than just being, improved, kundi isang bagong nilalang at pamumuhay tayo ng kung ano yung disenyo sa atin ng Diyos. So, dapat tayo ay intentional. Yan. And then, last Sunday, pinag-usapan po natin kung paano lahat ng bagay ay bago sa Panginoon dahil, di ba, hearing news. He remembers yung pangako niya sa atin. Di ba? And ngayon po ay pag-usapan natin, di ba, isa na namang luma, pero bago. Di ba? So, pag-usapan po natin new covenant and new command. So, new covenant and new command. So bago po tayo magtuloy, so pag translate mo kasi sa Tagalog, ang covenant, ang isa sa mga translation niya sa Tagalog or common ay tipan. Okay. So pag sinabi ko po sa topic na ito, okay, yung luma at bagong tipan, hindi ko po tinutukoy yung Old Testament at New Testament sa Bible. Okay. Clarification lang Baka mali to. Okay. Pero, somehow connected yun. Okay. All the New Covenant, luma at bagong tipan, all the New Testament. Okay. Pero specifically, habang nagpipreach po ako, pag binanggit ko yung lumang tipan, ang tinutukoy ko po ay lumang covenant. Old Covenant, which is yun yung kasunduan ng Diyos at ng tao sa Old Testament. Okay. And then, pag sinabi kong bagong tipan, tinutukoy ko po ay yung New Covenant, which is yung bagong kasunduan binigay ng Diyos sa bagong tipan, sa New Testament. Okay? Malinaw po ba? Okay. So, yan. Para malinaw lang. Siyempre, related yung Old Testament doon sa Old Covenant. At related yung New Testament sa New Covenant. So, sana sa tingin nyo, saan makikita yung Old Covenant? Nasa Old Testament. Kaya nga siya old. Okay. Di ba? So, yung New Covenant, yung New Testament, kaya siya naging New Testament kasi nando yung New Covenant. Okay. Pero syempre, magkaiba yun. Di ba? Okay. Malinaw po ba? Dami ko lang. Baka mamaya, nagkalituhan. Okay. So, katulad ng napabanggit natin, dahil sa kasalanan, di ba, tayo ay paulit-ulit, di ba, na nahuhulog at nananatili, di ba, we fail, di ba? We fail to remain faithful. Di ba? We fail to remain faithful sa covenant ng Diyos. Okay. Yan. Sige po, hayaan nyo. Hayaan nyo siya. Hayaan nyo siya. Okay. Hayaan nyo lang po siya dyan. Okay. Okay lang yan. Hindi, okay. Bilang nyo na yung upuan niya. Okay. Gusto nyo meron siyang sarili upuan, bilang yun na. At least meron nakaupo, di ba? Okay. So, okay.
Ano ba yung tinutukoy natin na Old Covenant? Okay. So pag sinabi nating Old Covenant, ito yung tipan ng Diyos between Him and man na makikita natin sa Old Testament. Marami yon. Kung titingnan natin. Okay? Simulan natin sa simula. Konting pasada. Meron tayong tinatawag na Abrahamic Covenant. Hindi. Adamic Covenant. Yung pinakauna. Okay? Yun yung kasunduan ni Lord tsaka ni Adan. Okay? Yun yung Adamic Covenant. So ano yung Adamic Covenant? You can eat anything maliban sa isa. If you eat it, you will surely die. Mamamatay ka. Di ba? Pagkatapos ni Adan, sino sumunod? Si Noah daw. Di ba? Merong Noahic Covenant. Yun yung kasunduan ni Lord tsaka ni Noah. Pinag-usapan natin last week yun. Di ba? Yung bahagari. Di ba? Yung rainbow. Di ba? Na-reminder para kanino? Para kay Lord. Di ba? Di ba? Reminder para kay Lord. At reminder sa atin na alam ni Lord yung kanyang pangako at di niya yon makakalimutan. Di ba? So, yung pangako niya kay Noah, na hindi na niya gugunawin o susumpain o sa akin lilipulin ang lahat ng may buhay. Di ba? Sa pamamagitan ng tubig. Okay? So, yun yung Noahic Covenant. Di ba? Ano pang sumunod? Merong Abrahamic Covenant kay Abraham. Di ba? So, ano yung Abrahamic Covenant? You will be a blessing to many nations. Your offspring will be sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa lahat ng dalampasigan sa buong mundo. Di ba? And then, ang sabi doon, highlight noon, ikaw ay magiging pagpapala. Di ba? And you will be a blessing to many nations. Abrahamic Covenant. Tapos merong Mosaic Covenant. Ano yung Mosaic Covenant? Kay Moses. Di ba? Kasama doon yung di ba? Yung establishment ng bayang pinili ng Diyos. Di ba? Doon sa covenant ni Moses, doon yung medyo marami. Dami nun. Nandun yung moral law, ritual laws, tsaka, ang tawag doon tatlo yun moral, ritual, tsaka, basta tatlo. Nakalimutan ko isa. Kanina lang napanood na yun So, ano yun? Ang pinaka-highlight doon yung moral law. Ano yung moral law? 10 Commandments. Diba? Ano yung mga ritual law? Diba? So, for example, yung babae nagka-mens. Diba? So, anong tinuturing ka na marumi? So, after ng period mo, meron kang kailangan na gawing cleansing. Yun yung ritual law. Diba? So, kaya kayo, pag nagka-mens, after nyo, dapat may cleansing. Hindi na natin na-apply yung ritual law. Para yun sa bayan ng Israel. Bawal kumain ng baboy. Para yun sa bayan ng Israel. Diba? Covenant yun ni Lord sa kanila kasi ano sabi ni Lord? You have to be different mula sa ibang nations. Diba? Kailangan makita na iba kayo. Diba? You have to build yung nation nyo na stand out. Diba? Kaya meron silang mga ritual law, yan, yung mga culture nila, diba? Na yung damit, parang ganun, judicial law. Ano yun? For example, nagsuot ka ng damit. Dapat yung damit mo hindi magkaiba ng hibla, ng sinulid na ginamit. Yeah. Pagka ginawa mo yon, papatayin ka. Diba? So pag hindi ka nag-observe ng Sabat, anong gagawin sa'yo? Papatayin ka. Diba? So pag hindi kayo matin ng Sunday, hindi na natin na-apply yun kasi yun ay sinusunod natin ngayon yung moral law. Di ba? Ano yung moral law? 10 Commandments. Di ba? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, huwag kang gagawa ng mga Diyos-Diyosan. Ano pa? Number 3. Huwag mong gagamitin ng pangalan ng Diyos, di ba? Sa walang kabuluhang bagay, observe the Sabbath, ibigin mo ang iyong ama't ina, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, etc. So yun yung moral law. Yun yung sinusunod natin ngayon. Diba? So yun yung Mosaic law. And then meron pa Davidic law. Diba? Davidic Covenant. Yun yung naman tipan ng Diyos kay David. Diba? Ano yung nakapokus yun? Nakapokus yun sa building ng temple. Diba? Diba? Tapos syempre yung 'di ba? Yung
yung kingship, di ba? Yung kingship, di ba? Tapos, et cetera, di ba? So maraming covenant, di ba? And then, lumang tipan yun, di ba? Ang tanong, how many were able to fulfill? Sa dami ng covenant, sa dami ng tipan, at sa dami ng mga policies, rules, and regulations na is-establish. Alam niyo ba na ang commandments ay hindi lang 10? Diba? Yung 10, yun yung moral law. And then meron 400 plus pa na iba. Na tumutukoy sa anong gagawin mo pag may namatay sa pamilya, anong gagawin mo pag nakahawa ka ng patay na hayop, anong gagawin mo pagkatapos sa mens mo, anong gagawin ng mag-asawa after ng unang gabi ng kanilang pagsasama, anong gagawin sa isang anak na suwail sa magulang, anong gagawin mo pag et cetera. Marami yun. 400 plus. Di ba? Tapos meron pang temple law. Di ba? Bago ka pumasok, kailangan mo maghugas, ganito. Bago ka mag-partik dito, gagawa. Dami nun. Di ba? Ang tanong, sa 10, sinong nakasunod? Di ba? Sa 10, sinong nakasunod? Wala. Di ba? Sa number 1 pa lang, sablay na. Di ba? Naalala niyo yung kwento ni Moses? Di ba? Pagkatapos siyang umakyat sa bundok ng Sinai, dala-dala niya yung tablet, di ba? Downloaded from the cloud. The first ever tablet, di ba? Kaya lang yung tablet nabasag. Di ba? Bakit? Kasi pagbaba ni Moses galing sa bundok, anong nakita niya? Yung bayan ng Israel, nilabag kagad yung first 2. Meron silang ibang Diyos at gumawa sila ng image ng Diyos na yon. Di ba? Teka, hindi naman nila alam. Di ba? Alam yun ng bayan ng Israel. The 10 Commandments ay just formalization nung existing na law, di ba? Na nasa kaisipan ng bayan ng Israel. Di ba? Alam nila kung sinong Diyos nila. Alam nila na ang Diyos nila ay hindi nila nakikita. Di ba? Pero gusto nilang meron silang makita kasi na-impluwensyahan sila ng bayan ng Egypt. Di ba? Yung 10 Commandments, formalization lang yun. So, anong ginawa ni Moses? Nung nakita niya na merong gintong guya na sinasamba itong bayan ng Israel, ano ginawa niya sa tablet? Binasag. Ano yun? Android, ano ba yun? O Apple? iPad? Di ba? So, binasag niya. Di ba? So, sinong nakasunod? Sa atin, gaano tayo kadalas magsinungaling? Diba? Gaano tayo kadalas magkaroon ng mga Diyos-Diyosan sa buhay natin? Ano ba yung Diyos-Diyosan? Anything na mas mahalaga sa iyo kaysa sa Lord. Diba? Anything na susundin mo in place ng Diyos. Diba? Anything na gagawin mo, diba? Na mas may boses, na mas may authority sa iyo kaysa sa kay Lord. 'Di ba? Yan ang Diyos-Diyosan natin. 'Di ba? At sometimes, siya rin trabaho, sarili natin, pamilya, 'di ba? Layaw sa buhay, 'di ba? 'Di ba? So tayo, hindi tayo nakakasunod, 'di ba? Kahit na yung kautusan na binigay ng Diyos, napakalinaw. Di ba? Kahit na yung buhay natin, paulit-ulit na binibigyan. Kasi kung throughout the history, sa totoo lang, sa daming beses nag-fail ng bayan ng Israel. Di ba? Si Adan, si Eva nga, isang beses lang eh. Di ba? Yung Israel, multiple times. Di ba? Kabibigay lang ng law, sablay ka agad. Di ba? After nun, sablay na naman. Even Moses. Di ba? Even David. Even Abraham, di ba? Even yung mga big names sa Bible na nakikita natin, even them failed, di ba? At kung dahil doon, di ba? Sinong nakasunod sa kasunduan? Sa side natin, ano tayo? Sablay, di ba? And kung minsan ang nakakalungkot, di ba? The failures of the past, di ba? Yung ating mga kasalanan sa nakaraan ay dala-dala natin sa ating buhay. Diba? Para bang isa siyang multo ng nakaraan. Diba?
Masyadong malalim, multo ng nakaraan. Pababawin natin. Nakaranas sa kayo ng langaw na ayaw kang tantanan. Piling mo tuloy, hindi ka naligo. Di ba? Bakit ang dami-daming tao, sa dikit ng dikit yung langaw? Di ba? Naranasan nyo na yun? Parang ganun yung feeling ng kasalanan, di ba? Di ba? Kung tutuusin, okay ka naman eh. Di ba? Tapos na yun, nahingi mo ng sorry kay Lord. Di ba? Alam mong pinatawad ka niya. Pero sa atin, feeling natin, nandyan pa rin siya. Di ba? Yung guilt, di ba? Nandyan pa rin. At para siyang isang langaw, di ba? Nakaliligo mo pa lang, ikaw kaagad ang pinuntorya. Samantalang yung mga kasama mo, 2 araw na hindi naliligo. Pero ikaw yung kinakapitan ng langaw. Di ba? At kahit anong pagpag mo, di ba? Kahit anong gawin mo, nandyan at nandyan siya. Di ba? At kung sa sarili lang natin, anong mangyayari sa atin? Kakainin tayo ng ng guilt. Why? Kasi nga, meron ka ng dating ginawa, pero ngayon, meron ka na namang nagawang mali, kasalanan sa harapan ng Diyos. Why? Because eto tayo. Eto yung reality natin bilang tao. Yung ating pagsunod sa Lord ay hindi perpekto. Diba? At kung minsan dyan natin masyadong pinupukpok yung sarili natin. Kasi ine-expect natin na dapat perpekto na ako, dapat okay na ako. 'Di ba? Nakakalimutan natin, 'di ba? Na yung ating buhay, 'di ba? At ang sabi ni Lord, my grace is sufficient for you. Sapat yung aking habag para sa iyo, 'di ba? Na yung pag-ibig ko ay bago tuwing umaga. At nakakalimutan natin na sa Diyos ay laging malinis yung ating simula. So, ang tanong, anong nangyari sa lumang tipan? Sa Old Covenant? Kaya ba nating sundin? 10 pa lang? Kaya ba? Hindi. Di ba? So, paano tayo ngayon? Di ba? That's why, meron tayong natawag na bagong covenant. That's why we have a new covenant. Di ba? Na galing sa Diyos. Merong bagong tipan na binigay ang Diyos para sa atin. At itinalagay ng Diyos yung bagong tipan dahil alam niya na hindi natin kayang tuparin ang lumang tipan, yung Old Covenant. Alam ng Diyos na hindi natin kayang tuparin yung luma, kaya nagbigay siya ng bago. Sige po, habang sinusulat nyo, basahin ko yung Jeremiah chapter 31, verse 31 to 34. Hindi nyo na kailangan buksan kasi nandiyan na sa inyong mga notes. Ang sabi doon, sinasabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Israel at sa Judah. Ito'y hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno. Nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat para akong isang asawa sa kanila, sinira nila ang kasunduang ito. Tutukoy doon yung Mosaic Law. Di ba? Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isang at sabihin, kilalanin mo si Yahweh. Sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. God establishes the new covenant because His people cannot keep the old one. Di ba? Ang sabi niya doon, hindi katulad ng unang tipan na binigay ko sa inyong mga ama. Di ba? Yung covenant na sinira nila. Di ba? Yung old covenant sinira ng tao. Di ba? At dito, makikita natin, sinabi ni Lord, bakit kailangan ng bagong tipan? Ng bagong covenant? Kasi nga, sinira natin ng tao yung luma. Di ba? Sino sumira? Hindi ang Diyos. It is not God, hindi ang Diyos ang sumira sa covenant, kundi ang kanyang bayan. Tao ang sumira sa tipan. At yung kasaysayan ng bayan ng Israel, makikita natin kung ilang beses sila nag-fail. Di ba?
paulit-ulit, di ba? Tatapos lang namin ng Book of Ezra and Nehemiah. Di ba? Nakakamangha sa span ng time ni Ezra and Nehemiah, di ba? Sa rebuilding ng temple, rebuilding ng wall ng Jerusalem, after nun, bam! Balik sa dating buhay. Di ba? After nila mag-celebrate, kasi naitayo muli ang templo, naitayo uli yung walls ng bayan ng Jerusalem, di ba? Ng bayan ng Israel. After nun, ano nangyari? Balik sila sa dating buhay. Idolatry na naman. Diba? It's not an excuse for sin. Diba? Pero kailangan nating ma-realize, we will always fail. Tayo ay hindi magtatagumpay against sin. Diba? Unless ma-realize natin, diba, kung sino yung dapat namumuhay para sa atin. Ang problema sa atin ay hindi yung kaalaman. Alam natin kung anong tama at mali. Di ba? Alam natin kung anong tama at mali. Alam ng bayan ng Israel kung anong tama at mali. Tama? Di ba? Anong problema sa atin? Yung kawalan natin ng kakayanang sumunod. Di ba? Sa Lord, ng consistent. Ang kahinaan natin ay yung consistent obedience sa Lord. And ngayon, 2026, di ba? So next week, bagong ano na. Hindi na New Year. Di ba? Balik na sa dating, pagtuntong ng February, expecting na tayo sa ibang bagay eh. Di ba? Nakapokus na yung isip natin sa Valentine's. Pagdating ng March, mahal na araw, graduation, end ng klase. Di ba? Tapos maya-maya, pasukan. Di ba? Tapos maya-maya ng konti, di ba? Undas na. Konting tumbling lang, Pasko na. Di ba? Pagtungtong ng February, parang hinihila na yung araw. Di ba? So, nasaan yung isip natin? Di ba? Nasaan yung puso natin? Di ba? So, nagnanais ba tayo nung talagang lasting change sa buhay natin? Yung pagbabago na nananatili, yung pagsunod, di ba? Na consistent sa Lord. Di ba? Ngayon, ang problema, kung yung puso natin nananatili sa nakaraan, hindi tayo makakaranas ng tunay na pagbabago. Kung ang puso natin ay nakatingin sa luma, hindi na natin ma-enjoy yung bagong binibigay sa atin ng Diyos. Why? Dahil pinangako ng Diyos na ang bagong tipan, pinangako ng Diyos ang bagong tipan, ba't may na doon? Pakitanggal na lang po yung na. Ipinangako ng Diyos ang bagong tipan upang baguhin ang puso, hindi lamang ang panglabas na kilos. So ang sabi po doon sa verse 33, ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, itatanim daw saan? Sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ito saan daw? Sa kanilang mga puso. Sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Naalala ko nung ako'y college. So meron kaming subject, psychology. Yan. So yung professor namin, so in-explain niya. Di ba? Nakakatuwa kasi yung reputation ng professor namin sa psychology, ano siya, masungit. Pero yung sungit niya, hindi pala siya masungit, mahigpit lang siya. Yun. Pero pag during klase, mahilig siya mag-joke. Di ba? May policy kami nun sa klase na bawal mag-cellphone, bawal mag-text. Pero siya labas ng cellphone. Pero pag naglabas yun ng cellphone, magbabasa yun ng joke na tinext sa kanya. Di ba? Weirdo yung professor na. So ang tanong niya, so sana sabi ng tao, di ba, mula sa kaibuturan ng aking puso. So ano yung puso na tinutukoy? Literal ba na puso ito? Dito? Di ba? Hindi. Figurative speech siya na tumutukoy saan? Sa emotion, di ba? O dun sa ikaw, di ba? Di ba? So yung puso, di ba? Kapag ka nakita mo yung crush mo, anong nararamdaman ng yung puso? Bibilis yung tibok. Di ba? So ano yung puso na yun tinutukoy? Ikaw, di ba? Yung pagkatao mo, di ba? The wholeness of who you are. Diba? Pag galit ka, sikip ng puso mo.
Di ba? Pag masaya ka, masaya yung puso mo. Di ba? Pag malungkot ka, malungkot yung puso mo. Kasi ikaw yun yung puso. Di ba? It's your, kumbaga ikaw. Di ba? Kung sino ka. It's the wholeness of you. Ika nga. Pero sabi niya, everything stems from the hypothalamus. Di ba? Ano ba yung hypothalamus? Mamaya ka na, may nag-chat. Nanghihingi ng tulong. Mamaya ka na. Alam mong service eh. Sa church ka rin dapat eh. Teka, bakit bang chat? Okay. Theology question pala yun. Kaya habang nagbe-preach siguro, iba yung sinabi ng pastor. Okay. So, hypothalamus. Saan yung hypothalamus? Di ba? Kung sa utak natin, meron tayong tinatawag na cerebrum. Di ba? Ito yon, yung frontal lobe. Di ba? Nandiyan yung ating memory. Di ba? Nandiyan yung ating functioning na motors. Di ba? Sa likod, nandito yung ating subconscious. Diba? Tapos meron tayong pituitary gland. Yung pituitary gland, yun yung nagpo-produce ng hormones para sa height. Diba? Pituitary gland, yun, kulanti, sorry. Pituitary gland. So pagka matangkad ka, ibig sabihin, yung pituitary gland mo, active. Diba? Pagka kinapos ka, so yung pituitary gland mo, hindi ganun ka-active. Diba? Pero wala ka na magagawa doon kasi nakaset na yon. During conception, yung DNA mo nabuo, nandun na yon. Unless na lang meron ka abnormality. Di ba? Tapos meron tayong tinatawag na hypothalamus. Ano yung hypothalamus? Yun yung gland o yun yung nagpo-produce, part ng brain na nagpo-produce, nagko-control ng ating emotions. Diba? Kaya daw, pag sinabi sa'yo, o pag sinabi mo sa iyong irog, iniibig kita from the bottom of my heart. Ang sabihin mo, I love you from the bottom of my hypothalamus. Diba? So, anong point nun? So, ang point niya doon ay ito. Diba? Our heart is still in the brain. Diba? Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Iba ang sinasabi ng puso ko sa sinasabi ng isip ko. Hindi pwede. Bakit? Kasi isa lang pinanggagalingan, nasa utak mo pa rin. Diba? Yun yung point niya, di ba? Galing ng professor ko kuminsan eh. Di ba? So, hindi mo pwedeng i-alis yung emotions mo sa kung ano yung naisip mo. Di ba? So, tayo, di ba? Sa atin, ang sabi ni Lord, isusulat ko ito sa kanilang mga puso. So, ano technically sinasabi ni Lord? Di ba? They will know it. Di ba? Ako mismo ang maglalagay sa kanilang isipan. Diba? Ako mismo magsusulat nito sa kanila. Diba? Hindi lang ramdam mo, but you know it. Diba? Alam mo talaga yung pag-ibig ng Diyos, yung kanyang kautusan. Diba? At ang sabi niya doon, ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Diba? So ano yung sinasabi dito? Diba? Yung promise ng Diyos, the reason why He gave the new covenant is for us, para tayo magkaroon ng bagong puso. Diba? So pag sinabi natin bagong puso, bagong ikaw. Katulad sabi natin, we are a new creation. Hindi dahil literal kang isinilang na muli. Hindi dahil lagi kang butterfly. Diba? Bakit? Uod ka ba dati? Gumagapang. Diba? Bakit tayo tinawag na bagong nilalang? Why are we a new creation? Hindi dahil sa anuman, kundi dahil tayo mayroong bagong puso. Diba? At yung bagong puso na yun, possible yan dahil sa bagong covenant na binigay ng Diyos para sa atin. Diba? Yung bagong covenant mula sa bato, stone tablets na sinulatan, diba, na hinawakan, na inilagay nila sa Ark of the Covenant, na kailangan nilang bitbitin kung saan. Diba? Kasi nandun yung Ten Commandments eh. Narin yung tinatawag na Ark of the Covenant o yung kaban ng tipan. Anong laman nun? Yung Ten Commandments,
isang bowl ng mana na nakalagay sa bowl na ginto, tsaka yung staff of Aaron, yung tungkod ni Aaron. Di ba? Na merong nakasprout na bulaklak ng almond. Di ba? Good. Nanakam tuloy ako sa almond. Di ba? Meron binigay Chinese sa amin eh. Kala ko almond, di pala. Chinese nuts. Diba? Pero mukha siyang almond. Mula doon sa nakasulat na tablet, di ba? Saan na nakalagay? Inilipat ni Lord mula sa bato patungo sa ating mga puso. At yon ang nagbabago at nag-reshape ng ating mga nais sa buhay, mga pangarap, di ba? At ng ating mga ginagawa. The new covenant ay hindi lamang para sa ating outward actions, kundi yung pagbabago na nagmumula saan? Sa puso, sa kaibuturan ng ating sarili. Na nagsisimula mula deep within ourselves. Diba? Mula sa sarili natin, nagbabago tayo at yung ginagawa natin ay reflection ng ating pagbabago mula sa ating kalooban. Diba? At dahil doon, diba, hindi tayo umaasa sa sarili nating lakas. Di ba? Dahil kasama ng bagong covenant, di ba, yung pangako ng Diyos na siya yung magsusustain sa atin. Pero kailangan nating tandaan na ito. Hindi ibinaba ng Diyos yung kanyang standard. Di ba? Hindi ibinaba ng Diyos ang kanyang standard. God needs yung perfect obedience. God expects 100% sa atin, holiness. Okay? Ulitin ko. Ang hinihingi pa rin ng Diyos ay 100% na pagsunod. Ang hinihingi pa rin ng Diyos ay 100% na kabanalan. Ang tanong, sinong makakagawa? That's why the new covenant is fulfilled. Walang iba kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Tinupad ng Diyos ang bagong tipan sa pamamagitan ni Kristo na gumawa ng hindi natin kayang gawin. It is Jesus who fulfilled the old covenant. Si Jesus ang tumupad dun sa lumang tipan. Sa requirements ng lumang tipan ng Diyos, siya yung tumupad at sa pamamagitan ni Jesus, binigay niya sa atin yung bagong tipan, yung new covenant. Habang sinusulat niya po, basahin ko yung Luke chapter 22 verse 20. Gayon naman, dinampot niya ang kopa o ang saro, the cup. Pagkatapos magapunan at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Sa Hebrews chapter 8 verse 12, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. God fulfills the new covenant through Jesus Christ, who secures what we could not. Diba? Si Jesus ang gumawa ng hindi natin kayang gawin sa harapan ng Diyos. So the question is, ano ba yung new covenant? Kanina pa sinasabi, bro, di mo naman sinasabi kung ano new covenant na yan. Masyado namang sinisikret. Jesus, si Jesus, hindi niya lang in-announce yung new covenant. He is the new covenant. Si Jesus, yung new covenant. He is our mediator. Siya yung ating tagapamagitan sa harapan ng Diyos Ama. Yeah. Siya na nagbigay ng kanyang buhay, namatay sa krus para sa ating mga kasalanan, nabuhay na muli upang tayo magkaroon ng buhay
at sumunod. Pagdating ng panahon ay sumunod sa kanyang muling pagkabuhay. Di ba? Yung kabayaran, yung penalty ng pagsuway sa lumang tipan, di ba? Ay binayaran na niya sa krus ng Kalbaryo at binigay sa atin yung kapatawaran, di ba? Na nagmumula sa Diyos. Siya yung tumupad ng requirements ng 100% obedience at 100% na holiness. Siya yung tumupad ng 100% na obedience at 100% na holiness. Siya yung tumupad ng hindi natin kayang sundin. Bakit? Because yung law o yung kautusan ay binigay ng Diyos upang ipakita kung gaano siya kabanal. Number 1, binigay ang law para ipakita kung gaano kabanal ang Diyos. At number 2, binigay ang law upang ipakita kung gaano tayo makasalanan. At hindi natin kayang abutin ng Diyos sa sarili nating paraan. Hindi natin kayang abutin ng Diyos sa sarili nating kakayanan. Kaya nga sa simula pa lang pinangako niya, di ba? Darating. Di ba? Darating yung time na yung kasalanan ay mababayaran. Hindi sa pamamagitan natin, kundi sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, na siya magbubuhos ng kanyang dugo upang tayo ay tawaging mga banal. Di ba? Kung saan tayo sumablay, where we failed, Christ obeyed. Diba? Kung saan tayo sumira ng covenant, di ba? Si Jesus ang tumupad nito. Kung naalala nyo, last week sabi ko, mercy. We deserve judgment. We deserve yung penalty ng kasalanan, which is death. Di ba? Pero sa pamamagitan ni Jesus, anong tinanggap natin? Mercy. Di ba? Deserving tayong tumanggap ng kaparusahan ng kasalanan, pero anong binigay ba sa atin? Hindi. Instead, we receive grace. Tinanggap natin yung isang bagay na hindi naman tayo karapat-dapat. Hindi tayo karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos, pero anong ginawa niya? Minahal niya tayo. Diba? Kailan? Nung nag-church ka na? Nung nagpe-pray ka? Nung nababasa ka ng Bible? Hindi. Diba? Anong sabi sa Romans? Inibig niya tayo. Pinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig. Kailan? Nung tayo'y makasalanan pa. Namatay siya sa krus nung tayo'y makasalanan pa. Diba? Kaya nga nakamamangha habang pinapako si Jesus sa krus. Diba? Ano sabi niya? Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Diba? That's the declaration ng forgiveness ni Jesus para sa atin. Diba? Bakit? Hindi natin alam ginagawa natin sa mundong ito. Diba? Pag di mo alam ginagawa mo, anong mangyayari? Diba? Narasan mo bang magluto ng isang putahe na hindi mo alam kung anong ingredients? Diba? Anong resulta? Minsan okay, malamang patsyam. Mas malamang sablay. Diba? Hindi mo magigets, di ba? Yung eksaktong timpla, lasa. Okay lang yun kung nag-eksperimento ka. Di ba? Pero kung may ginagaya ka, di ba? Kung meron kang goal na putahe, di ba? Example, ano ba? Sinigang. Di ba? Luto ka sinigang. Di ba? Hindi mo alam kung paano magluto ng sinigang. Hindi mo nilagyan ng pampaasim. Di ba? Di ba? Dilaga yun. Diba? Okay lang yun kung makakain pa. Eh, paano kung hindi siya edible? Diba? Minsan, dati, no, matagal na, nung mapanahon, hindi pa ako marunong magluto. Nag-trip ako, nakakita ako ng isda sa rep. Isda. Tapos, di ko alam ba't pasok sa isip ko. Di, nagugutom ako, wala akong kasama sa bahay, nagluto ako. Niligay ko yung isda sa kawali. Tapos, anong gagawin ko dito? Nakakita ako ng spaghetti sauce. Binuhos ko yung spaghetti sauce doon sa isda. Pagkatapos pinakuloan ko. O yun ang tanong kung ano nangyari sa isda. Natuwa yung aso.
Yung aso masaya. Ako nanatiling gutom. Bumili na lang ako ng delata sa tindahan. Di ba? Di ba? Ganun tayo eh. Di ba? Pag di natin lang ginagawa natin eh. Di ba? So, hindi natin alam kung anong gagawin natin. Hindi natin alam. Di ba? And pag hindi natin alam kung anong ginagawa natin, we will fail. Di ba? Same thing sa Panginoon. Di ba? Pero hindi lang yon. Anong sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17? Sa isang buwan na natin inano yan. Sino mang na kay Kristo, di ba? Siya ay bagong nilang. Ang luma ay wala na, siya ay ano na? Bago na. Di ba? Sa sino mang na kay Kristo, He is the new covenant. Di ba? So gusto mo ng pagbabago sa buhay, then embrace the new you. Yun. Ganda. Di ba? Embrace the new you. Hindi. Sino yung bagong ikaw? Diba? You are now a new creation in Christ. Hindi tayo bago dahil gusto lang natin. We are new dahil kay Kristo. At dahil doon, we will live. Diba? At dahil doon, meron tayong bagong utos. Magmahalan kayo. Diba? Sabi sa John chapter 13, verse 34 to 35, binasa to kanina. Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayong inibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Kung paano yung bagong tipan ay hindi inabolish. Take note ha, hindi inabolish. Ano ba sa Tagalog inabolish? Hindi pinawalang saysay, pinawalang bisa ng bagong tipan, hindi kinancel ng bagong tipan ng old covenant, ng new covenant, yung lumang covenant. Take note ha, hindi kinancel, hindi binuwag ng bagong tipan ni Jesus yung luma. Anong ginawa ni Jesus? Tinupad niya. He fulfilled. Tinupad ni Jesus yung requirements ng lumang tipan. The same thing, di ba? New command. Hindi to bago, pero new. Why? Kasi bagong perspektibo. Di ba? Bagong perspektibo. Di ba? Ang sabi naman, di ba? Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Di ba? Papatayin mo yung taong mahal mo. Diba? I love you. Diba? Deranged ka nun, di ba? Kakaiba ka nun, di ba? Alala ko yung isang sumali sa The Voice or Idol, di ba? Na singer na Christian na naging popular sa US. And then one time sa concert niya, sa isang event, after ng concert, syempre, sign, pirma-pirma ng autograph. Di ba? Tapos may lumapit sa kanyang fans. Di ba? Na-obsess sa kanya. Di ba? Kasi nakita doon sa kanyang mga notes kung paano niya kamahal daw si, nakalimutan ang pangalan ng babae. Di ba? Pagkatapos niyang sabihin, mahal niya, binaril niya yung babae. Di ba? Yung singer. So, pagkatapos, pakamatay siya. Diba? Is that love? Hindi. Di ba? Hindi ganyan yung pagmamahal. Also, hindi pagmamahal yung, sige, kung sino ka, tatanggapin kita, okay lang yan. Di ba? Tanggap ko kung ano ka. Di ba? Hindi rin pagmamahal yun. Di ba? Ang sabi doon ni Jesus, ibigin mo ang iyong kapatid, mag-ibigin kayo katulad ng, pag-ibig ko sa iyo, kung paano kita inibig. So, paano ba tayo minahal ni Lord? Diba? Kasi minsan ginagamit yan eh. Diba? Love, love, love. Diba? Yan. Ayun, love na yan. Sabi ni Jesus, love daw. We should be loving, accepting. Diba? Sabihin ng especially yung mga alphabet soup organization. Diba? Sabi nga, love. Love wins. Okay.
Pagka binanatan kayo ng ganyang katwiran, oo, sabi mo, tama na, sabi ni Lord love. Pero alam mo ba, merong instance si Jesus, ganito nangyari. One time, merong isang babae na hinuli ng mga tao, mga leaders ng simbahan. At ang sabi nila, dinala ito sa harap ni Jesus. At ang sabi nila si Jesus, etong babae na to, nahuli sa pangangalo niya. Okay. Number one, ang unang question doon, nasaan yung lalaki? So automatic unfair trial. Pero hindi yun ang inano ni Jesus eh. Anong ginawa ni Jesus? Ano sabi niya? Sino may kasalanan, siyang maunang bumato. Tapos yumuko si Jesus. Ang sinong walang kasalanan, siyang maunang bumato. Pagkatapos yumuko siya, nagsulat siya. Kaya tala ko na sinulat niya, huwag yun ang tanong. Okay, hindi ko nakita eh. Minura ka agad eh. Diba? So, nagsulat siya. Pagkatapos, unti-unting nawala yung mga tao. Diba? Love wins. Sabi ni Jesus, nasan sila? Sabi ng babae, wala na po sila. Sabi ni Jesus, then I do not condemn you. Yes! Love wins. Pero hindi doon natapos yung question. Diba? Etong sagot. Anong sabi ni Jesus pagkatapos nun? Go home and sin no more. Umuwi ka na at huwag nang magkasala pa. Diba? Minahal tayo ni Jesus. Inibig tayo ni Jesus so that we can be holy. Upang tayo mamuhay ng may kabanalan. It's rooted on God's love. Sabihin na natin. Pero hindi mo pwedeng i-separate yung paglakad sa kabanalan. So, paano ka makakalakad sa kabanalan? Kala ko ba failure tayo? Oo. Di ba? Kaya nga si Jesus, yung tumupad. Dahil kung sa sarili natin, we will fail. So, ibig sabihin, anong gagawin mo ngayon? Etong kailangan natin tandaan. Nung binayaran ni Jesus yung kasalanan sa krus ng Kalbaryo, ibinigay niya sa atin yung alin? Yung katuwiran. Diba? Bago kay Kristo, tayo walang kakayanang gumawa ng tama sa harapan ng Diyos. Diba? Ang choice lang natin, sumuway. Pero dahil kay Kristo, binigyan niya tayo ng kakayanan na gawin yung tama at mali. At meron na tayong kakayanang mag-decide na gawin yung tama, hindi dahil sa sarili nating lakas, kundi dahil, anong sabi doon? Binigay na ng Diyos ang lahat sa atin upang tayo makapamuhay ng ayon sa kanyang kalooban na may kabanalan. Ano yung binigay sa atin ng Diyos? Dala nyo ba ngayon? Yung inyong mga Bible. Nasa mga Bible nyo? Bakit cellphone? Okay, again. Diba? So, sanayin po natin ang sarili natin na marunong pa rin tayong gumamit ng Bible physical. Ayan. So, pag service natin, Sunday service, ang dalhin po ay physical na Bible kung meron. Pag wala, okay lang. Sabihin po sa amin, gawa natin ng paraan. Okay? Kasi pag nasanay sa cellphone, di na marunong, nasan yung Matthew? Nasa Old Testament. Diba? John 3:16, ang tagal mo pang hinahanap, di ba? Paano pagdating ng Titus? Nasa yung Titus? Hindi ko makita si Tito. Tito, saan nga? Jude. Di ba nagbigti yun? Si Jude. Si Judas. Iba yun eh. Iba yun. Diba? Okay? Binigay na niya lahat sa atin upang tayo makalakad na may kabanalan sa harap ng Diyos. Ano binigay sa atin ng Diyos? Number 1, yung kanyang salita. Diba? At dahil sa kanyang salita, mararanasan natin yung continuous transformation. Diba? Merong ang research ginawa. Spend once or twice a week ng pagbabasa ng Bible, walang masyadong epekto. Ginawa to sa almost 2,000 to 3,000 people. Okay. Kalimutan ko organization na gumawa. So once or twice a week ka magbasa ng Bible, almost no change. Walang pagbabago. Diba? Pero konti, slight lang.
Pero those who spend at least 4 to 5 and above days a week sa pagbabasa ng Bible, di ba? 5 times a week, 6, 7 times a week. Doon mo makikita yung pagbabago, yung change. Pero syempre, iba pa yung nagbasa lang. Diba? Doon sa nagbasa talaga. Because you do not just read it. Diba? Hindi mo lang siya babasahin. Diba? It's a manual. Diba? Sa ating buhay. It's a guide. Guidebook siya ng ating buhay. Diba? May story na meron tayong matututunan. At ang pinakamatinding story dyan is yung story ng ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. That's why next week, we will talk about the phases of love. Basta dive through natin next week. Ano ba yung love? Ano ba yung pag-ibig? Paano ba tayo inibig ng Diyos? Paano ba dapat natin ibigin ang ating kapwa? Di ba? Paano naman yung crush ko? Di ba natin pag-uusapan? Siyempre, kasama yan. Kala nyo, hindi. Di ba? Usapan na natin lahat-lahat. Di ba? Patungkol sa pag-ibig. Pero kailangan natin tunaan, the new covenant, di ba? Through Jesus Christ, na siyang nag-fulfill, na siyang tumupad, siyang kumumpleto, siyang nag-meet ng lahat ng requirements na kailangan ng lumang tipan, ng lumang covenant. Di ba? Hindi dahil sa ating sarili kaya meron tayong bagong puso, kundi dahil ito'y binigay sa atin ng Diyos. Di ba? At meron tayong pag-asa ng pagbabago sa ating buhay dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Di ba? At kung meron kang langaw na susunod-sunod sa iyo ngayong taon, alam nyo kung anong makapaglinis niyan. Walang iba kundi ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. If we will remind ourselves, kung paalalahanan natin ang ating sarili sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, di ba? Hindi tayo lalamunin ng guilt na meron tayo, kundi maramdaman natin yung nag-uumapaw na pag-ibig, na habag, na awa ng Diyos para sa atin. Dahil kailangan natin tandaan yung pangako ng bagong tipan, ng new covenant, di ba? It assures us. Binibigyan tayo ng katiyakan na ang ating nakaraan ay pinatawad na, ang ating mga puso ay binago na, at ang ating bukas ay meron security sa ating Panginoon. Di ba? Ulitin ko po. Your past is forgiven. Our hearts are being renewed. And our future is secured. Di ba? Ang ating nakaraan ay pinatawad. Ang ating mga puso ay binago at patuloy na binabago. At ang ating future, ang ating hinaharap, ay meron security. Hindi sa sarili natin, kundi dahil sa bagong tipan sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Hindi natin kayang tuparin yung kasunduang binigay ng Diyos. Di ba? Yung Old Covenant. Binigay ng Diyos yung bagong tipan. Di ba? Sa pamamagitan ni Jesus na siyang tumupad dito upang tayo ay maging bago. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos na dakila sa lahat, Lord, salamat po. Lord, salamat dahil ikaw ang Diyos na hindi nagbabago mula noon, ngayon, magpakailanman. Lord, nakamamangha, Panginoon, na kung paanong ikaw ay, Lord, kumilos mula pa noon hanggang ngayon. Lord, kung tutuusin, kung titingnan, Lord, hindi kami karapat-dapat sa anumang favor o blessing o kahit man lang sa karampot na pag-ibig mo, Panginoon. Lord, pero salamat dahil sa pamamagitan ni Kristo na siyang tumupad sa lahat ng requirements ng lumang covenant, Panginoon. Lord, yung mga bagay na hindi namin kayang gawin, Lord, si Jesus ang gumawa para sa amin. Hindi upang malaya kaming gumawa ng kasalanan, Panginoon, kundi meron kaming kasiguraduhan, Panginoon, na kami iyong patatawarin sa aming kasalanan. At sa kapatawaran na yon, Lord, binibigyan mo kami ng kakayanan
na gawin yung tama sa iyong harapan. At meron kaming assurance na kung kami may magkasala, Panginoon, ang pangako mo, Lord, kung kami lalapit sa iyo, kami iyong patatawarin, kami iyong lilinisin sa aming kasamaan. Lord, salamat sa bagong tipan na binigay mo sa pamamagitan ni Kristo. Lord, salamat dahil inibig mo kami, Panginoon. At turuan mo kami, Panginoon, na mamuhay na may pagsunod sa iyo. Dahil ang sabi mo nga sa iyong salita, Lord, kung mahal ka namin, susundin namin ang iyong utos. Hindi dahil gusto namin makamtan ang pag-ibig mo, kundi dahil ikaw na yung unang nagmahal sa amin, Panginoon. Hindi upang makuha yung favor, Panginoon, kundi dahil ikaw na yung unang umabot sa amin, Panginoon. Lord, na si Jesus, na bagamat siya'y likas at tunay na Diyos, Lord, iniwan niya yung kanyang trono sa langit upang mamuhay kasama namin, maging tao, at maging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Lord, bigyan mo kami ng ganong kaisipan, Panginoon. Katulad ng kay Kristo, Panginoon, na kung paano niya kami inibig, Panginoon, ibigin din namin ang aming kapwa. At kung paano niya kami minahal, Lord, ganun din ang pagmamahal na bigay namin sa aming kapwa, Panginoon. At kung paano siya nagnais na mumuhay kami na may kabanalan, Lord, dalangin namin, Lord, may desire din sa iba na mamuhay ang bawat isa na may kabanalan at paglakad sa iyong kalooban. Higit sa lahat, Panginoon, sa aming sarili, mamuhay kami, Panginoon, ng ginagawa, Panginoon, ang nais mo. And Lord, salamat, Panginoon, dahil alam po namin, Lord, ikaw ang aming kasama. Ikaw ang may hawak sa amin, Panginoon, hindi kami nakakapit sa iyo. Lord, mapagod man kami, Panginoon, ang assurance mo merong kapahingahan sa iyong piling. Lord, dumating man ang pagsubok, meron kami assurance, Panginoon, na ikaw ang nandyan. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Patuloy mga pa-realize sa amin, Panginoon, kung sino si Jesus sa aming buhay. Na siya ang aming Diyos, siya ang aming Panginoon, tagapagligtas, at hari ng aming mga puso, Panginoon. Lord, maraming salamat. Lord, alam po namin, patuloy kang kikilos sa buhay ng bawat isa. At patuloy kang nariyan, Panginoon, para sa amin. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pasasalamat, sa pangalan ni Jesus, di pa amin dalangin. Amen. Amen. God bless po.